Okay. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating Badong Aratilis Vlogs. Live na live po tayo, no? Maganda po ang pag-uusapan na naman natin as usual. Ito po, pag-uusapan po natin ngayon. Ito pong sinabi ni Rowena Guanzon na ang sinabi po niya, if BBM, malinaw na malinaw po to, hindi po to yung kung sakaling si BBM ay madedo pa. Ito po, ang sinabi po niya, if BBM is temporarily incapacitated, the Vice President assumes office. No, hindi po ito sa future na kung sakali pong matigok. Hindi na po. Temporary incapacitated pa lang, pwede nang umupo si VP Sara. Ayan po yung nakakalimutan po natin sa ating mga diskusyon. Ang iniisip po natin, ay salamat. Pag nawala na si BBM, magiging presidente na si VP Sara. Hindi po pala. Kaya importante po ito. No? Importante po dahil nakalagay po sa konstitusyon, pinaalala sa atin ni Rowena Guanzon na hindi lang po hahalili ang Vice President sa presidenteng natigok. Hahalili rin siya sa isang presidente na kahit temporarily ay incapacitated. Ibig pong sabihin, kahit po ipagpalagay na natin na yung presidente po natin ay ma-ooperahan pa lang. Mamaya pag-usapan natin yan. Pag-usapan din po natin, ito po, nananawagan tayo dahil sa mga kapalpakan ng Senate President. Nakakahiya po, hindi na po siya karapat-dapat. Hindi na po siya karapat-dapat na maging Senate President dahil po sa kanyang mga palpak na sinasabi na hindi na po nakabatay sa batas ng Pilipinas. Kaya hindi nyo po pwedeng ito pong Senate presidency, imagine po, ito po ang ikatlo sa succession. Ibig sabihin, kaya ako naisip, kaya nalulungkot si Tito Soto. Pagkakataon niya na palang maging presidente in case. Kaya ang pangarap niya yung sabay na ma-impeach yung presidente at vice president, no? Nangangarap siya na siya na yung susunod. Dahil sa totoo po, siya po ang third in line ng succession. Palpak po. Wala po sa konstitusyon ng mga pinagsasabi. Kaya po kayo, hindi po ba kayo nahihiya, mga senador? Sa bagay, kung pare-pareho naman yung kakayahan nyo mag-isip, kung patas-patas lang. Kung ano-ano na po sinasabi, biruin nyo, akusahan ng Korte Suprema ng ang konstitusyon ng ginagawa. Yan po ang mga paglilingkod natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Mga patalastas po muna, no? Live po tayo, live pero magbabasa po tayo ng balita, ng mga komento nyo mamaya after ng ating talakayan. Mga patalastas po muna. Eto po, si Risa Ontiveros, handa na raw tumakbong Pangulo. Wala po kaming pake. Kaya po patalastas lang to. Yung mga balita munang wala tayong pakialam. Ito po, si Antonio Trillanes, kahit daw manalo siyang senador, wala rin daw pong silbi kung ang magiging presidente ay si VP Sara. Wala rin po kaming pakialam. Palitan mo, hindi dapat kung manalo kung senador, wala pa rin silbi, baka mas maganda to. Hindi na ako tatakbo kasi hindi rin naman ako mananalo. Yun ang mas angkop sa'yo. Senator Trillanes, ikaw naman. No? Okay, punta na po tayo rito.
Senate President, pinagbibitiw na sa pwesto ni Badong Aratilis. Hindi naman po sa pagiging senador kasi binoto yan eh. Yung pagiging Senate President po, kasi alam po ninyo, no, yung mga binitawan ni Tito Soto ngayon, hindi po yan karapat-dapat sa isang Senate President. Na siya po ay, kumbaga, nagpinapayuan. Kasi sabi niya nun, may nagpapayo sa kanyang legal luminaries, no? Napapayuhan po siya ng kamalian. Okay, una po, yung pong sigalot, yung gustong palalain ng Senado. Actually, Senado lang po yung gusto magpalala nito eh. Yung pong relasyon ng Pilipinas with China. Di ba? Instead na sawatain niya, yung mga tauhan niya, kumbaga, ikaw ang tatay ng Senado eh. Instead na sawatain mo yung mga anak mo, na teka muna, uy, dahan-dahan kayo. Malakas na bansa yan. Yung iniinsulto nyo. Yung presidente, napakalakas na bansa niyan. No? Hindi. Pasimuno pa eh. Imbis na sawatain yung mga anak, nakigulo pa. Basahin ko lang ng konti, sabi nyo, before anything, eto po ang sinabi niya. Secondly, yes, we will be perhaps studying the resolution, but in the same light, I suggest that we study the possibility of declaring that persona non grata. Ito po ay tungkol po dun sa assistant ambassador o isa po sa mga diplomat, spokesperson yata ng Chinese Embassy. Ito po, definitely, yan po yung unang pagkakamali ni Tito Soto. No? Pag-aaralan daw nila kung idideklara nilang persona non grata. Wala kang kapangyarihan bilang Senate President. Ang Senado, wala kayong kapangyarihan na magdeklara ng persona non grata. Ang tangi pong may kapangyarihan na magdeklara ng persona non grata dyan sa mga yung executive. Presidente po. Trabaho na ng presidente yung gusto mo eh. Ambisyoso. Yan yung problema na kakaunti lang yung, wag na nating kantyawan, nakakaunti lang yung kakayahan. Kakaunti. Kasi, tumakbo kayong senador. Alam nyo mga batas yung pinag-uusapan dyan. Hindi nyo ina-adjustan yung sarili nyo. Hindi po basta-basta kayo magdedeklara ng persona non grata, lalo na po ng mga diplomat. Ano sabi sa inyo ng Chinese? Si BBM lang. Pag dineklara ni BBM, wag na kayo mag-resolution. Ideklara lang ni BBM na persona non grata kami, aalis kami dito sa Pilipinas. Ano ibig sabihin yan? Hindi po matatapos yun. Pag inalisan tayo ng Chinese Embassy, umalis yung mga tao. Meron din tayong Philippine Embassy sa China. Baka nakakalimutan nyo. At ang kinakalimutan nyo palagi, yung ating mga OFW na nariyan sa Hong Kong, nariyan sa Macau, at nariyan sa mainland China mismo. Kaya yan po ang una. Ngayon na naman, eto na naman po. Nung nilabas po ng Supreme Court with finality na binabasura na nila yung impeachment dahil unconstitutional yung impeachment laban kay BP Sara, binasura na with finality na to. With finality, hindi na pwedeng humirit. Binasura na ng Supreme Court. Ang sabi niya po, unconstitutional daw yung ginawa ng Supreme Court. Hindi na uunawaan ng Senate President na lahat ng gawin, lahat ng pagpapasya ng Supreme Court, yun po ay constitutional. Sila nga po ang nagpapasya kung constitutional o hindi. Kaya nga pinagpipilitan ni Marcoleta, matigas lang yung ulo nyo pareho ni Risa Ontiveros. Pinagpipilitan na umapilaman yung mga congressman, ibabasura pa rin yan ng
Korte Suprema dahil unanimous yung kanilang desisyon. Ang ibig pong sabihin ng unanimous, lahat sila. Wala ni isang kumontra. Mangyayari lang po yung mga pagbaliktad. Halimbawa po, ang botohan 7-6. 13 sila, 7-6 ang botohan. 7 yung pumanig, 6 yung umayaw. Bumaliktad lang ang isa, mababaliktad na po yung hatol ng Korte Suprema. O, tapos na tayo dyan eh. Ang point ko lang, kung ano ang pasya ng Korte Suprema, magiging bahagi yan ng batas ng Pilipinas. Kung hindi mo alam yan, Tito Soto, paano mo tatawaging unconstitutional yung Supreme Court? Sila nga nagpapasya. Lahat ng ginagawa natin, sila may kapangyarihan na magpasya na kung constitutional o unconstitutional. Yung sinasabi mo na overreach, hindi na raw saklaw ng Korte Suprema, kaya raw ang constitutional ayon kay Tito Soto, hindi na raw yan saklaw ng Korte Suprema, yung pinagpasyahan nila. Anong ibig mo sabihin hindi saklaw? Lahat ng usapin constitutional, saklaw yan ng Korte Suprema. May nag-question sa kanila. Supreme Court, ideklara nyo nga na unconstitutional tong ginawa ng dineklara nila ang constitutional. Humirit pa. Dineklara uli with finality ang constitutional talaga. Para po masiraan yung Supreme Court, nanguna kagad to si Tito Soto. Nakakahiya ka, Tito Soto. Bakit? O to, basahin natin yung isang abogado. Hindi natin kakampi to, ha? Kalaban na matalik natin to, si Chua. Matalik nating kaaway. Gigil na gigil tayo dyan kay Chua dahil yan na nagpasimuno na pasamain si BP Sara dyan. Isa sa mga pasimuno. O ano sabi ni Chua? While I do not agree with the Supreme Court decision, bagamat ako ay hindi sumasang-ayon sa Korte Suprema, we will abide by it because as a lawyer, I am an officer of the court and swear to respect and uphold our system anchored on the rule of law. Naintindihan mo? Kung merong unang tututol sa pagbasura ng kanilang petisyon, si Chua. Dahil yan numero 1 kontrabida yan ni BP Sara. Diyan sa Kongreso, sa House of Representatives. Pero ano sabi ni Chua? Bagamat tutol ako, wala akong magagawa. As an officer of the court, kinakailangan po natin sumunod and uphold yung rule of law. Ano ang ibig sabihin, Tito Soto, ng rule of law? Lahat ng sabihin ng Korte Suprema, yan ang rule of law. Talaga ba, Badong? Yan ang rule of law? Opo. Nahiya ako kasi ang mga mag-aaral ng batas. Ang mga mag-aaral ng batas, yung sinasabi mong student of law, Tito Soto, pag-aaralan nila yan. Yung desisyon ng Korte Suprema, hindi para libakin, hindi para sabihin na mali. Pag-aaralan ng mga estudyante yan, mula ngayon hanggang sa mga susunod pang henerasyon, dahil magiging bahagi na yan ng batas ng Pilipinas. Naintindihan mo ba, Tito Soto? Kung sinasabi mong ang constitutional yung Supreme Court, dapat ka nang maalis bilang President ng Senado. Kasi wala kang paggalang sa rule of law. What is rule of law? Ang sabihin ng Korte Suprema, yun ang rule of law. Walang kapangyarihan sino man, abogado ka man, artista ka man, sikat ka man,
wala kayong karapatang o kapangyarihang mag-interpret ng batas. Sino lang po ng konstitusyon partikular? Sino lang po ang binigyan ng kapangyarihan? Supreme Court. Saan mo binatay na ang constitutional yung Supreme Court? Sa payo sa'yo ng legal luminaries? Yung legal luminaries mo na yan, aminado yan na yung Supreme Court ang nagpapasya sa lahat ng usapin sa batas. Partikular yung usapin ng constitutional ba o hindi. Boss Buds, parang galit ka. Hindi po ako parang galit. Galit po ako sa mga namumuno sa atin, lalo na po yung namumuno sa mga tagagawa ng batas na hindi po marunong sumunod sa batas. Lahat ng sinabi ng Supreme Court, kahit na yan ay labag sa loob mo, dapat nating sundin. Dahil sila po ang final arbiter. Sila po ang binigyan ng kapangyarihan na mag-interpret ng batas. Kaya kung ikaw, bilang Senate President, sinasabi mo ang constitutional ang ginawa ng Korte Suprema, aba, very basic po yan. Hindi mo kinakailangan maging abogado. Hindi mo kinakailangan maging matalino. May common sense ka lang. Dapat naisip mo na hindi po pwedeng gumawa ng unconstitutional yung Supreme Court. Dahil Supreme Court lamang ang magsasabi kung constitutional o unconstitutional yung gawain ng isang entity, isang tao, isang grupo, or ng sino pa man dito sa Pilipinas. Kaya, totoo yan, sa totoo lang po, Tito Soto, hindi ka na bagay na maging Senate President. Na, hindi, kayong mga senador, tanong ko lang, hindi ba kayo nahihiya na yan ang Senate President nyo? Ano man, meron desisyon ng Supreme Court balang araw na tumanggi tayo. Yan pa rin ang sasabihin ko. Bahagi pa rin yan. Bahagi pa rin yan ng ngayon. Pwede po ba balang araw na baliktarin? Halimbawa, 15 years from now, wala na po lahat yung Supreme Court. May bago na pong set ng Supreme Court. Pwede po ba nilang baliktarin balang araw yan? Pwede po. Dahil ang batas po, ang interpretasyon po ng batas ay interpretasyon po ng Supreme Court. Hindi po ng interpretasyon na nagpapayo kay Tito Soto. Kung yan nagpapayo sa iyo ay kukontra sa Supreme Court, nililigaw ka niya bilang Senate President. Kung yan ay naisipan mo lang, wala ka talagang kakayahan. Kasi naisip mo lang eh. Pero kung sumusunod ka lang sa payo ng sinasabi niyong legal luminaries, nililigaw ka niyan. At bilang Senate President, walang puwang ang iligaw ka. Lalo na, halimbawa, natuloy yung mga impeachment. Mabilis ang pagpapasya dyan. Naalala ko noon si Senate President Juan Ponce Enrile. Sumalangit nawa. Si Manong Johnny nung araw, pagkatapos mag-testify ni Corona, aalis na si Corona. Nag-order kagad. Bakit ka alis? Isara nyo lahat ng pintuan, pabalikin nyo si Corona. Kaya mo bang gawin yan? Yung mga mabilisang pagpapasya na ganyan? Pag nagkaroon na ng korte? Panahon ni Miriam, pag dumakdak si Miriam, kinakailangan magpasya ng Supreme Court. Meron siyang sinasite na palayasin. Anong pagpapasyang gagawin mo? May magbubulong pa sa'yo? Hindi ubra yan. Dapat, nakaano ka. Okay, punta na po tayo rito. Masyado na tayong gigil dyan. Kaya yung sinasabi nyo na nagagalit ako. Kasi nakita natin yung pagiging bias ni Tito Soto ngayon pa lang. Samantalang yung si Speaker D, sila nga yung natalo eh.
Yung House of Representatives ang nag-petition sa Supreme Court ng anong tawag dyan? Na-reviewin nila yung nauna nilang pasya. Talo po yung House of Representatives, pero ano sabi po ni Speaker, kinakailangan sundin. Sundin po ng Supreme Court o ng House of Representatives yung Supreme Court. Okay, ito po ang sinabi tuloy lang natin yung sinasabi ni Chua. While I do not agree with the Supreme Court decision, we will abide by it because as a lawyer, I am an officer of the court and swore to respect and uphold our system anchored in the rule of law. As a member of the House Prosecution Team and of the House Committee on Justice, I will confer with my colleagues on how best to revise the rules of impeachment as we deem fit and in ways that comply with the Supreme Court decision. Okay. So, ang sinasabi po ng abogadong si Chua, kahit po siya ay anti-Duterte, kinakailangan nilang sumunod yung mga rules nila sa impeachment, iaayon nila sa desisyon ng Supreme Court. Gagawa sila ng rules of impeachment na nakaayon dito sa desisyon na to. Lahat ng mga maaalam sa batas, walang gagawin kundi sumang-ayon lang sa Supreme Court at sumunod. Hindi pala sumasang-ayon. Kahit tutol ka, kinakailangan mo sumunod. Naintindihan mo na, Tito Soto, dahil ang Supreme Court, ang batas. Mali. Ang Supreme Court, ang final na interpreter ng batas. Okay, punta na po tayo rito sa sinasabi po ni Rowena Guanzon. Actually, nakalagay naman to sa Constitution talaga. Kaya lang mas maganda po kasi pag binasa lang namin yung Constitution, paano mo interpret yan, Badong? Hindi ka naman na abogado. Ito na po ang isang mahusay na abogado. Sabi po ni Guanzon, ito paliwanag niya, nasan si Bongbong? Ipakita nyo sa amin that he is awake, aware, and conscious. Bakit po importante to? Nung una po, etong pinag-usapan natin, no? Naku, malapit-lapit na si BBM. Di ba? Ganyan ang usapan natin. Malapit nang umupo si BP Sara. Hindi po pala ganun. Hindi po pala ganun, no? Ngayon, pwede nang umupo si BP Sara. Ngayon mismo. Ito po yung kondisyon. Ayon po sa matatalinong abogado. Kasi pag yung kinakailangan na si BBM ay awake, aware, and conscious para manatili siya sa pwesto. Teka lang, Badong. Bakit hindi kayo pumapalag? 'Di ba? Ito magandang usapan 'to eh. Bakit hindi kayo pumapalag na hindi caretaker si BP Sara pag tuwing aalis si BBM sa ibang bansa? Atin siya ng mga APEC, atin siya ng Southeast Asian Summit, ASEAN Summit. Bakit hindi kayo pumapalag pag ina-assign niya yung kanyang ES bilang caretaker? Ay ibang usapin po yun. Yun po, umaatin lang siya. Nariyan pa rin siya. Anytime makakagampan siya dahil sa technology natin. May biglang naging problema sa Pilipinas, anytime matatawagan siya. Iba po ang sitwasyon ngayon. Ang sitwasyon po ngayon, nakita po, nag-appear, hindi po siya nagpapakita ng live dyan sa mga supposedly inaatinan niya. Mahalaga. Mahalaga man o hindi, na mga pagtitipon na naka-schedule siya, hindi siya nakaka-attend. So, ibig sabihin, mayroon siyang hindi nagagampanan na function ng presidente. Ikalawa,
nakita yung pamamayat kasi gusto nila ipakita na buhay pa si BBM. Kita ng lahat ng tao, pati si ES Recto, Executive Secretary Recto, ay nakita po ng mga tao. Okay, na namayat talaga si BBM. So, ibig sabihin, aminado rin sila na dinala sa St. Luke's. Si BBM mismo nagsasabi na siya ay naggagamot. Si BBM mismo nagsasabi na nag-antibiotic siya. Dinadaan sa gamot. At ito po ang importante. Si BBM mismo yung nagsabi na pinagpapahinga siya ng mga doktor. So, ibig sabihin, at siya rin ang nagsabi na hindi siya pwedeng magpahinga. Kung hindi siya pwedeng magpahinga, na katulad ng sinasabi niya, asan siya sa mga official function? 'Di ba? At nakikita natin sa mga pagpapakita nila ng video na gusto nila ipakita na buhay pa si BBM, nakikita natin na ang tindi ng ipinayat. Sabi nga ng kasama ko sa Birada, si Bisnak, wala pong isang buwan. Grabe po ang nahulog na sa katawan ni BBM. Hindi po tayo medical doctor eh. Kaya nga po, yun yung panawagan natin. Bakit ayaw ninyo, bakit ayaw po ninyo na magpakita ng medical bulletin? Kasi kung talagang malakas si BBM, ngayon sinasabi, bakit ba kayo atat? Buhay pa naman nga. Hindi lang po pala sapat na buhay. No? Hindi po sapat na buhay lang. Kinakailangan, sabi rito ni, awake, aware, and conscious. Hindi po pwedeng buhay ka lang na muntik-muntik ka pang matisod ng aso mo. Kasi tawan-tawa sa kanya yung aso niya eh. Muntikan na siya matisod ng aso niya na nagngangalang Anticler. Hindi po si Oreo. Ang muntik makatisod si Anticler. Dalawa kasi aso na naroon eh. Baka na ano nyo. Okay. Ituloy natin mula po sa isang abogado. Kasi pag yung diverticulitis na yan at dumugo na yung large intestine na yan, kailangan na yan ng surgery. Siyempre, general anesthesia yun. Aba, sabi ni Guanzon to aba, pwede ba yun habang siya ay nasa operating table at unconscious siya? And if is temporarily incapacitated, the Vice President assumes office. Ayun pala yun mga kapatid, pag inoperahan pala ang Pangulo, ayon dito kay Guanzon, temporarily incapacitated pala tawag dun. At pag temporarily incapacitated ka, kinakailangan mag-assume ng Vice President. Hindi po si Recto. Wala po si Recto sa pagkakasunod-sunod ng pag-assume ng office. Ito pa po ang mga sinabi, direkta sa kanyang live video. Nasaan si Bongbong? Nasaan si BBM? Ipakita nyo siya sa amin. Live stream. Live stream po, hindi po yung video. Ipakita nyo siya na alive, awake, aware and awake. Yung kalagayan daw na yan, ay kahulugan po na ganyan po pala yung temporary incapacity. Kung temporary incapacitated siya ayon sa batas, Vice President, ngayon kung sakit na po, unlike po yan ng, kasi buhay na buhay ka, nakikipagkamay ka nga kay Xi Jinping, hindi ba sa APEC eh. Hindi po yun temporary capacitated.
nagpa-function ka pa rin bilang presidente ng Pilipinas dahil official function yun ng presidente. Caretaker lang ng Malacanang ang iniwan mo. Pero ikaw, nagpa-function ka pa rin na presidente, kaya pagkakaiba po yun. Presidente ka nung na-ASEAN eh. Yung ginagampanan mo dun, hindi ka naman naglalakwatsa eh. Presidente yun. Okay. Bilang presidente siya, kaya siya naroon. Hindi bilang bulak-bulero. O, kaya nagpa-function pa siya bilang presidente. Hindi po yun iba po to. So, paano kung naging wag naman po, knock on wood, meron pong natigok. O, di tuloy-tuloy na si BP Sara. Hindi po kasi pwede na isang araw mawalan tayo ng presidente, kaya nga nilagay sa Constitution eh. Yung pagkakasunod-sunod. O, kahit isang araw lang po yan, hindi po pwedeng ang presidente si recto. Hindi po pwede na ang presidente ay first lady. Lalong hindi po pwede yun. Yung executive secretary nga, hindi po pwede. Bakit? Hindi po sila hinalal ng tao. Ang hinalal po ng tao na kung sakali po na nasa operating table, general anesthesia. Hindi po ako nagsabi niya, interpretasyon po to ng mga magagaling na abogado. Ikaw ay temporarily incapacitated. Kaya take over kagad si BP Sara. Assume pala, assume. O, iba pala yung take over na meaning nun. Kasi mga technical words yan, hindi po pwedeng pagbali-balik ta rin. Kahit po isang araw yan, bawal po yan. Kaya nga nilagay na sa konstitusyon. Oh. Kaya yung sinasabi ninyo na okay na yun, akala nyo, tawa lang ng tao si Ate. Hindi po kasi kayo nagpapakil. Nak ng pupa. Kiliting-kiliti. Kinikiliti yung si Oreo eh. Ang nakiliti yung isang aso eh. Okay, napakalinaw po na malaking paglabag po yung ginagawa ninyo sa konstitusyon ng Pilipinas. Kaya medical bulletin po ang kinakailangan. Kinakailangan magsalita yung doktor. Ito ba ay kinakailangang operahan? Kung kinakailangan pong operahan, temporary incapacitated pala yun. Uupo na po si BP Sara dapat. Hindi si recto. Hindi po binoto si recto. Si BP Sara po ang binoto na halili. Ano man ang mangyari sa vice president. Akala ko kasi noon, yung mga temporarily incapacitated, yung mga talagang na-stroke ka na, hindi ka na makagampan, yun, mag-assume na hindi po pala. Kahit ooperahan ka lang pala. Syempre, magta-time for recovery ka, di ba? Oh. Hindi naman po sa nag-iintriga kami, no? Dahil walang nilalabas, kita po ninyo, habulin ni Nartates yung mga nagpapakalat ng fake news. Wag na po. Di ba? Mas maganda. Di ba sabi nyo, kayo yan eh. Mas maganda na ma-prevent natin para hindi na kumalat yung ayaw natin pare-pareho na fake news, para hindi na siya kumalat. Maglabas na po kayo ng mula po sa doktor ng St. Luke's. Ano talaga? Ooperahan ba? Kasi ganito po. O, palagay na natin. Sabi ni BBM, kinakailangan ako magpahinga eh. Pero ayaw kong sundin yung doktor ko. Kinakailangan po magsalita ng doktor para sabihin na kailangan yan na magpahinga siya. Kasi yung kalusugan po ng Pangulo, public interest po yan. Hindi po yan privado na wala na kayong pakialam dun. Kung nagpapagaling ang Pangulo, hindi po. May pakialam kami kung gagaling ka, nagpapagaling siya. Baka pag nagtapat kayo, kinakailangan talaga natin pagpahingayin eh. Hindi naman po kami mga sutil eh. Hindi po pwede. Kinakailangan si BP Sara. Hindi po ganun. Pero tapatin nyo lang kami.
Kasi kung pagpapahinga, kinakailangan po ng 2 linggong pahinga. Yung ba naman, hindi, dapat si BP Sara na. Siyempre, maunawaan naman namin yun. Pero pag sinabi ng doktor, pag hindi nagpahinga yan, lalala yan. Ay, ibang usapan na yun. Kasi po, di ba ganyan tayo, mga empleyado? Nagpaalam ka. Di ba? Na ikaw ay may sakit-sakitan ka man o ano. Kinakailangan pagbalik mo, lalo na kung ilang araw ka nagkasakit, meron kang medical certificate sa doktor na fit to work ka. Tama yun, nabasa ko lang dito, fit to work. Pangkaraniwan lang yun, ha. Pumasok at hindi magkakagera. Wala kang pagpapasya na dapat pagpasya ng Pangulo ng Pilipinas. Buhay kamatayan ng mga Pilipino. Halimbawa, ang isa sa mga pinagpapasya ng presidente, yung gera. 'Di ba? Yung lulusob ka ba o magdedeklara ka ng digmaan. Yan po. Imaginein mo. Hindi ka fit to work. May nagdikta sa'yo. Girahin na natin. Oo nga. Pirmahan nyo nga to, Mr. President. Hindi ko mabasa, malabo mata ko. Pirmahan nyo na lang. Kasi okay yan, na-review ko na yan. Yari po yan. Kinakailangan po natin na fit to work kasi halimbawa, eto na, wag na yung mga gera kasi parang imposible. Yung mga binito na lang, putya, bibito ko to. Yung binito nyo, yung pala, pagtaas ng sweldo. Halimbawa, yun yung, di ba, ang dami na apektuhan. Kaya hindi po basta-basta ganyan. Hindi po basta-basta yung presidency. Kahit ilang araw lang po yan. Mapapansin nyo, di ba? Yung mga mayor, yung halimbawa, eto yung mga usapin dyan eh. Eto madalas natin to nakikita. Sinuspend ng ombudsman halimbawa yung gobernador. Putya, 2 gobernador ngayon yung nag-ano. Ayaw sumunod nung sinuspend. Yung governor, kinakailangan pumirma ng mga payroll. 2 ngayon ang pumipirma ng payroll. Paano yun? Governor pa lang yun, mayor pa lang yan, ha? At yan, actual nating nakikita, naranasan natin yan ang daming beses. Yung mayor ayaw umalis, siya yung nasa City Hall. Yung vice mayor na tinalaga na pansamantalang halili habang suspended. Siya ngayon nag-acting mayor pero nariyan siya sa may diyan sa may Justice building halimbawa. Diyan siya nag-o-office. Diyan siya pumipirma. Putya, 2 ang pipirma sa payroll. 'Di ba gulo? Kaya po hindi po obra. Ano lang 'yan, ha? Araw lang. Suspended lang na ilang araw. Kaya hindi po obra. Sa mayor pa lang 'yan, ha? Hindi po obra na mababakante yung mga mayor at etc. etc. Lalo na po yung presidente. Di hamak. Alam po ninyo yan, di hamak po na mas mataas po yung kapangyarihan ng presidente sa kanilang lahat. Pagsama-samahin pa sila.